Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW, mga ka-Facebook. Kumusta po kayo? Mula sa Los Angeles, California, United States of America, muli nagsasayang papawid na live ang Utusan at TV para man din kayo ay bigyan namin ng impormasyon. Magsilbi ngayong tulay ng komunikasyon ang ating himpilang ito mula sa 72 bansa, 72 countries worldwide, na ayon sa aming software ay pinagagalingan ng mga nanonood sa ating himpilan. Kaya yung mga OFW na nasa 72 countries worldwide, pinaabot ko ang aking pangumusta at ang aking personal na dala ay pinaabot pa rin sa inyo na sana ay ligtas kayo sa anumang kapahamakan, ligtas kayo sa anumang panganib, at ligtas kayo sa anumang karamdaman. At yung mga may sakit na nasa mga hospital, nasa kanilang pinaglilingkuran ng mga employer ninyo, ang mga nakadestino sa iba't ibang mga lugar sa disyerto o kaya sa mga bukid-bukid, kabundukan dahil sa inyong paghahanap buhay, ay pinaabot ko ang aking personal na dalangin na sana ay iigin na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan. Sa pagkakataong ito ay papasyal ko kayo sa boundary ng Saudi Arabia at Jordan. Direktamente mula sa aming kinaroroonan sa Los Angeles, California, ay mamamasyal po tayo roon sa magitan ng pakipag-ugnayan natin sa isang OFW na kakaugnayan po natin at aalamin ang kanyang sitwasyon, ang kanyang karanasan bilang isang OFW na ngayon ay naka-standby para magkwentuhan tayo at nang malaman ng buong mundo ang kanyang sitwasyon, ang kanyang naging karanasan bilang isang OFW na sa katauhan ni Beng Mercado Beng. Yan ang kanyang FB name. Malalaman natin kung yan ang kanyang tunay na pangalan sapagkat ito ay nakilala ko sa Facebook through Joe Ledesma. Ito yung admin na aking mga iba't ibang mga grupo. Nang dahil kay admin Joe ay nakilala natin si Beng Mercado Beng. At ngayon ay kakaugnayan ko direktamente at kakausapin para makilala natin ng lubusan. Mula sa aking kinaroroonan, magdiretso tayong mamasyal sa pagitan ng Jordan at Saudi Arabia direktamente live, mga ka-Pilipino. Beng Mercado Beng, magandang hapon mula dito sa aking kinaroroonan at magandang madaling araw dyan sa iyong kinaroroonan sa Middle East. Go ahead, batiin mo ang ating mga taga-pakinig, taga-panood. Magandang hapon din po sa inyo. At magandang madaling araw dito sa mga ka-OFW. Narinig po nyo? Yeah, ikaw ay malinaw na para bang kapitbahay lamang kita. Parang ako ay nasa Blumentritt, ikaw ay nasa Divisoria, na para tayo na mamalengking pareho. Opo. Kaya malinaw yung inyong dating dito at napapanood ka, ini-insert namin ang iyong mga retrato dito sa screen ng television ngayon. Gusto ko malaman kung saan parte dyan sa pagitan na Jordan at Saudi Arabia ang iyong kinaroroonan sa kasalukuyan. Dito po kami sa Al Ghurayat Town, Haditha Costume, border of Jordan. Oh, so mas malapit kayo sa Jordan kaysa sa... Opo, lipat bakod lang. Kayo ay saklaw ng Jordan, pero sa kabilang dako ay Saudi Arabia na. Opo. Ano po ito, yung costume? Aha? Sa costume po, yung mga passport na costume, dito po kami. Oo nga. Pero ang gusto ko sabihin ay, yung address mo ba ay sa Jordan o sa Saudi Arabia? Hindi po, Saudi Arabia po. Oo, Saudi Arabia na malapit sa Jordan. Opo. Ayun.
Kaya ako gustong mailarawan para yung mga tagapanood natin, yung mga nakikinig ngayon, ay i-imagine din nila kung nasaan ka ngayon at nasaan ako. Ako ay narito sa pagitan ng Burbank at ng Glendale, at ang aking kapitbahay ay ang DreamWorks Production at ang Disney property na kung saan ay dito nagdo-drawing yung mga artist nila ng Disney. So, at least alam ng mga tagapanood natin kung nasaan ako, at ikaw naman ay alam namin na nariyan ka sa malapit sa may custom ng Jordan at ng Saudi Arabia. Isipin mo, talaga din naman pamamasyal natin kay Iggy. Kumusta ang kalagayan ng panahon dyan? Ay, sobra na pong init. Mainit pa rin Ano kahit na po? na madaling araw? Hindi po. Pag madaling araw naman po, ganyan, maganda pong klima. Malamig. So, ngayon ay medyo malamig. Opo. Sa Tanghali lang po ang mainit. kasalukuyan, ano ang iyong ginagawa ngayon? Ito po. Patatapos ko lang na nilansya. Ang dami. Ngayon, iniintay ko po yung araw-araw po yan. Araw-araw, kuya. Ang ibig mo sabihin, ngayon ay alas 2 pasado na riyan sa iyong Opo. kinaroroonan. Alas 2 na pasado na madaling araw. Ay katatapos mo Opo. pa lamang na namlansya? Opo. Aba, huwag kang maliligo ha, baka ikay mapasma. Ano? Ay, opo. Alam ko po. Oh, very good, very good. Kasi baka sa pagod mo kung minsan, hindi mo na maalaala ang iyong kalusugan. Kaya ang akin naman, dahil namamlansya rin kasi kaming dalawa ni Mark dito, itong aking direktor. Dito ang buhay din namin dito sa Amerika, ay kami ang nag-laundry, kami ang namamalengke, kami ang nagluluto, kami ang namamlansya. Kaya pare-pareho lang tama ng ating kalagayan. Kaya huwag niyo sasabihin na kami rito sa Amerika ay mas maluwan ang aming buhay kaysa sa inyo riyan sa Middle East o sa amang mga kinaroroonan ng ating mga OFWs. Ngayon, ay gusto kong malaman kung saan ka sa Pilipinas. Taga San Fernando, Pampanga po. Masantingke ka. Opo, may Kenny po. May Kenny Abi. Kapampangan po. Kapampangan. Okay, magkapit-bahay lamang tayo. Dahil ako naman dyan, Opo. ako dyan sa sinilang sa Pangasinan. Pero napakarami naman kasi akong kinalakan. Pinanganak ako sa Pangasinan, lumaki ako sa Isabela, nagtrabaho ako sa Maynila, na-assign ako sa Davao, na-assign ako sa Cebu, napunta ako sa Samar City, napunta ako sa Iligan City, napunta ako sa kung saan-saan. Baguio City. Kaya, kabuuan ako ng Pilipinas. At any rate, kailan ka nang galing sa Pilipinas, Beng? Kailan po ako nanggaling sa Pilipinas? Aha. Noong 2010 po, umuwi ako. Hindi, yung pagsisimula mo, na kung pangkatulad bakit po. naging OFW ka. Yun ang aking gustong malaman. Mahaba pong istorya. Konti na lang po yung masabi ko. Sobra pong abang istorya na nagpupusan po ako ng krus sa asawa ko. Okay, Kaya po ako interesado ako doon sa pagpapasan ninyo ng krus dahil gusto kong, alam mo mahaba yung krus, di ba? Okay, gusto kong Opo. buhatin yung dulo ng krus habang binubuhat mo yung pinaka-krus ng krus mo. Kaya, alam mo, marami Opo. kaming bubuhat doon sa likod ng krus mo para gumaan. Ganun yun eh. Opo. Di ba? Kaya, yung pinapasan mong krus ay papalitan namin ito ng pagpasan ng kaginhawaan. Ayun. Ayun ang ibig ko sabihin. Kaya, nung ikaw ay nanggaling sa Pilipinas, okay? Balikan Opo. natin. Anong year yun? 1980? 1986 po.
O, 1986. Nauna ako sa iyo nag-OFW. Ako ay nag-OFW Nauna kayo. 1983. Kaya half of my life ay ginugol ko na rito sa Amerika. So, nauna pala ako sa iyo na OFW. Okay. Paano ka napunta sa ibang bansa at saan ka unang nagpunta? Diretso po dito. May kaibigan po ako galing sa Riyadh. Aha. Tapos, pinuntahan po ako. Nagtitinda po ako sa Kalengke. Pinuntahan niya ako, Beng, Lolita. Ang pangalan, tunay ko palang pangalan, Lolita Psycho Reyes. O, Lolita Reyes Psycho. Reyes Psycho. Opo. Oh, ikaw ba may-ari ng Psycho Watch? Hindi po. Ano po kami, gising sa, tour family. Aha, okay. Ngayon, ay pinuntahan ka ng kaibigan mo nung ikaw ay nagtitinda sa palengke. Opo. Ikaw ay ilang anak noon? 4 na po, 4. 4 na ang anak mo Apat po. noon, nung panahon Opo. na yon. Ilang taon yung pinaka-bunso? Yung bunso po nung mag-abroad ako, 8 years old pa lang po. 8 years old. Di ngayon ay Oo. medyo kwan na. May apo ka na roon. Marami na po. Oh, may apo ka na doon Yung sa bunso. panganay po, 14 years old po yung panganay nung mag-abroad ako. Okay. So 1986. Tatlong babae at Oo. isang lalaki lang po. Tatlong babae at saka isang lalaki. Ngayon, umalis ka. Binigyan ka ng pagkakataon na mag-abroad 1986. Saan ka dumiretso? Opo. Sa Saudi Arabia ka agad? Dito po. Dito na po, diretso na po dito. Sa Saudi Arabia? Sa Riyadh? Opo. Okay. Opo, dito po sa Al Ghurayat. Al Ghuraya. Okay. Hindi ka ako ganong bihasa sa mga town or siyudad ng KSA. Kung Opo. tawagin ko yan ay Saudi Arabia, Riyadh, or whatsoever. So, Al Ghuraya. Opo. Ngayon, yung employer mo nung una ay pang ilan ngayon yung employer mo? Ito lang po, the one and only. Ang ibig sabihin, noong 1986, nung ikay kinuha mula sa Pilipinas, ay Opo. iyan pa din ngayon ang iyong employer up to now. Opo. Wow! Opo, So- 26 years and 5 months na po ako sa kanila. Sa eksaktong 25 years and 5 months. Isipin ninyo yan, mga Hindi po, Kapilipino. 26. 26 years. po, 26. 26 years. Opo. Isipin Opo. ninyo yan. Isipin ninyo yan. Napakatapat sa kanyang employer. Huwag mong sasabihin dahil ikaw ay sisingilin ko ng $1 every time na sabihin mong amo. Ang gusto kong sabihin mo ay employer at ikaw ay hindi Employer katulong nga po. sa halip ay empleyado. Yan. Opo. Bawat salita mo ng amo, $1 ang charge ko sa iyo. Okay, usapan natin yan. I Okay. forgot. Narinig ko po si Jenny noon sinasabi niyo. Kaya magkakaroon ka ng utang sa akin kapag sabihin mo may amo ka, sabihin mo ikaw ay Hindi po, DH employer. lamang, gusto ko marinig sa inyo ay sasabihin nyo na kayo ay empleyado, hindi DH. Empleyado Opo. kayo ng inyong employer. Yan ang gusto kong mangyari dahil ang nangyayari dyan sa Pilipinas ngayon, ang tawag sa atin ng mga OFW na mga katulong, mahiya-hiya kayo. Opo. Mga mahiya-hiya kayo nasa Pilipinas na walang mga trabaho. Kami ngayon dito yung nagpapawis at ipinagmamalaki namin na dolyar pinadadala sa Pilipinas sapagkat kami ay empleyado. Kayo ngayon dyan, standby. Walang ginagawa. Di ba? Kaya huwag nyo sasabihin mababang aming kategorya dito. Kung tawagan nyo kami, DH, Domestic Helper. Oh no, mahiya kayo. Kami ay empleyado ng aming employer. Empleyado. See? Ang sarap pakinggan, di ba?
Hindi tayo Opo, masarap. hindi natin pinabababa ang ating kategorya dahil tayo magmalaki sa ating bansang Pilipinas. Dahil pag umuwi tayo doon, huwag kayo lulugo-lugo. Pagdating nyo sa airport, taas no kayo. Dahil kayo nagdadala ng malaking bahagi ng ekonomiya sa kaban ng ating bansang Pilipinas. Oh, hindi kayo. Yung mga nakikita ko sa TV, lulugulugong ganon, yung mga OFW. No! Itaas ninyo ang inyong noo. Dahil tayo ay nagpapapawis. Hindi tayo umaalis ng bansa na kung ano-ano lang ginagawa. Nagbubutsiritsi-buritsi. Yung sa Pilipinas. Ilang porsyento ng ating mamamayang Pilipino walang trabaho diyan. Oh, pakatapos sila pa ang mayayabang? No! Mayayabang, no! Ito si Calpito talaga, nagsermo na naman. Ngayon, ay 86 nariyan ka. Ano ang una mong masasabi nating damdamin mo nung ikaw ay nariyan? Dahil kukunti pa noon ng mga OFWs, tayo-tayo pa lamang. Opo. Kukunti pa lamang. Kukunti pa lang po. Kukunti pa lamang. Totoo Ngayon, yan. ano ang nadarama mo nung ikaw ay unang dumating dyan? Nalulungkot ka ba? Naho-homesick? Ikaw ba ay naapin ng iyong employer o nasisuldoan ka ba na maayos or whatsoever? Hindi naman po hinahati kasi po, kasabihan po ang mga Kapampangan marunong makisama. Mm-mm. Ang pagdating ko po dito, ang trabaho ko, paggising ko, hindi po ako inuutusan. Mm-mm. Basta trabaho po. Hindi, kumbaga sa tako, pinupukpok. Ay, hindi po. Talagang trabaho po ang ginagawa ko kahit na nag-iisip ako sa akin, yung mga anak ko, iniwan ko. Iyon. At saka po, sa 2 taon na pamamalagi ko dito, wala pa, 18 months pa lang po, 18 months, na may nangyaring masama sa mga anak ko. Kaya, ganyan po ako namalagi dito. Pwede bang malaman ko kung ano yung masamang nangyari sa anak nyo? Pwede naman, 18 months pwede nyo pa lang sabihin, po pwede ako. hindi. Ha? Pwede po para marinig po kasi sinabi ko makinig kayo. Okay. 18 months pa lang po ako noon na nandito ako. Tapos, 2 beses na dumating ang sulat na binabasa ko. Tapos sinabi ko sa amo ko, sinabi niya, $1. meron kang problema. $1 yon, amo. You have, you have a problem, Lolita? No, sir. I have no problem. Sabi ko po, why you cry? No problem, sir. Tapos, next day, dumating na naman po ang sulat na nabasa ko, kailangan kong umuwi. Hindi po tapos po yung ko noon, kontrata. Okay. 2 years dapat. Ngayon, nagkiusap po sa amo ko na dapat ako uuwi. $2. $2 na dahil pangalawang amo. Okay? Nasanay po kasi di ba? Kaya nga i-charge ko kayo para hindi kayo masanay. Okay, go ahead. Nakiusap pa po ako sa employer ko. Sabi ko po sa kanya na pwede po akong umuwi. Bakit? Sabi niya, may problemang malaki sa anak ko. Sabi ko, for what? Sa asawa ko. Yun po, yung asawa ko na masamang ahas siya pa. Yung pong ginagapangan yung anak ko, na maliliit pa po noon, 14, tsaka 8, at tsaka 12. Ang ibig sabihin, Yung babaeng 3. ang ibig sabihin ay hinahalay niya yung anak ninyo mismo? Opo. Oho. Ngayon, pinayagan po ako ng amo ko na umuwi. Ay, ng employer ko, nang umuwi ako. $3. Tapos, pagdating ko po doon, pagdating ko sa Pilipinas, surprise na hindi alam na uuwi ako. Ngayon, nag-stay po ako doon siguro 2 weeks. Pero yung 3 days na pagdating ko, after 3 days, yung para pong wala akong alam na wala akong alam sa nangyayari. Kasi she's not to believe hindi ko po nakikita. Hindi ko po nakita. Pero nakita ko talaga 2 mata ko na yung mister ko na
dumating siya ng madaling araw, diretso sa kwarto ng mga anak ko, yun. Nakita ko talaga, masakit na masakit po. Yung ginawa niya. Ngayon, yun po, kinuha ko yung mga anak ko, inano ko sa nanay ko, buhay pa po noon eh. Sabi ko, balik abroad ako, kailangan ako doon, nakiusap lang ako. Ayun po. Bumalik ako, inalagaan po ng nanay ko, tapos, after 4 years, balik na naman ako sa Pilipinas. O, tapos, 7 years, hindi pa ako umuwi, balik na naman po ako. Ito pong 26 years na ito, 4 na beses lang akong umuwi sa atin. Ngayon, Kasi ayaw ko pong makita yung asawa ko na ganyan siyang ginawa sa mga anak ko. Sinira niya yung kinabukasan ng mga anak ko. ang aking itatanong ay ito, Bing. Hindi mo naisip na kasuhan yung asawa mo na hinahalay ang sarili niyang anak? Ang ano po, na lahat po ng mga kapatid niya, takot sila sa kanya. Para wala na lang pong linayo ko na lang yung mga anak ko. Naghiwalay po kami, yun na lang ang inano ko. Na hanggang ngayon, ilang taon na kaming naghiwalay, 24 years na. Umuwi man po ako, yung nag-aano po ako sa kanya na ayaw kong magkita, hindi ako nakikipagkita, hindi ako talagang, iniiwasan ko po siya. Kaya every uuwi po ako, 2 weeks lang, balik dito kagad. Alam niyo, para sa akin, napakaswerte ng asawa niyo. Alam niyo kung bakit? Naligtasan niya yung dapat na kaparusahang nararapat para sa kanya. Kaya kung nakikinig siya ngayon, o nanonood sa atin, itong inyong Kuya Manny, ikaw ay maswerte. Dahil ang iyong naging asawa ay pinatawad ka. Pero kung hindi, napakalaking kaso yan. Ang kahihinatnan. At any rate, ngayon ay magpatuloy tayo. Kuya, hindi ko po siya pinatawad. Hanggang ngayon, sabi nga po nila, ba't hindi mo patawarin ang tatay ko? Ba't ko patatawarin? Ang Diyos nagpapatawad, ba't ikaw hindi mo patawarin? Sabi niya, hindi ko mapapatawad siya, sabi ko, sa ginawa niya. Pati yung pagpapadala ko ng pera, binibiraos niya, hindi niya pinapaaral yung mga anak ko. Nagsipag-into po sila, hindi nakatapos. Yan, yung masakit kong ginawa niya. Kaya ako sinabi na pinatawad nyo dahil hindi nyo siya kinasuhan. Dahil napakabigat sanang kaso yan. At any rate, ayaw ko na ungkatin ang hinggil doon. Sa halip ay magtungo tayo sa pagiging matuwid na kaparaanan ng buhay na iyong isinakatuparan para sa iyong 4 na anak. Yung 4 mong anak ay inilipat mo sa mother mo at ikay nagbalik diyan. Kumusta noon ang sitwasyon ng mga anak mo? Hindi pinupuntahan ng asawa mo nung ikaw ay nagdesisyon na dalhin sa iyong magulang o wala nang reklamo yung anak mo na pinupuntahan pa ng asawa mo? No comment po siya, walang pakyalan. Wala po siyang pakyalan. No comment po, hindi siya nagre-reklamo. Paano po? Wala naman pong trabaho, wala naman po siya ibigay na kinabukasan sa mga anak niya. Simula pong nag-asawa ako, ganyan na po siya, walang trabaho. Asan ko po siya. Wow. Opo. Ako lang po bumubuhay. Ang aking pagwawaw ay hindi para hangaan, kundi... Okay. Opo. So, ikaw ay nanatili riyan. Tignan ninyo mga ka-Pilipino, Tignan ninyo mga ka-OFW. In 26 years, 4 na beses lang nakauwi si Bing sa ating bansang Pilipinas. Isipin ninyo yan, ang pagtitiis. Para sa ganun, may sakatuparan lamang ang kanyang pangarap para sa kanyang mga anak. Ito bang 4 mong anak ay napag-aral mo sila? O dahil sa hindi mo na sila nasubaybayan? Ano nangyari pagkatapos na ilipat mo sa mga magulang mo? Hindi ko na po sila nasubaybayan dahil lagi po, hindi na po ako madalas na umuwi. Nakapag-aral po sila pero hindi nakapagtapos. Nakipag-asawa na sila lahat. Isa-isa sa kanila. Yun po, ang kapalaran nila. So may mga asawa na lahat sila ngayon. May mga asawa na lahat. Meron bang nag-abroad doon sa mga anak mo?
O, Opo, yung pong pangatlo, kinuha ko po dito sa tagal kong hindi umuwi, 7 years, na silang lahat siguro nag-asawa na si mama doon kaya hindi umuwi. At gusto niya doon, sabi po. Kinuha po siya para makita niya yung kalagayan ko dito. Ayun, naniwala po siya na 4 na paderang tiraan ko dito. Kinuha po siya, naging 5 taon din po siya magtrabaho dito. Pero umuwi na rin. Opo, umuwi na kasi po yung amo niya naging salbahe. O, di $4 ka na. Utang mo sa akin $4. Nakalista ka Sorry rito. po. Nagpamay na eh. Baka pagkatapos nating interview, makuha ko lahat yung sweldo mo. Wala akong problema. So, marami naman po ako natutulungan eh. ang sitwasyon ay iwanan natin yung naganap na iwan mo sa Pilipinas sa iyong masakit na nakaraan at ipinagpatuloy mo paghahanap buhay diyan. Dahil lang sabi mo ay iniwan mo sa mga magulang mo yung 4 mong anak. Yung patuloy na sinusuportahan mo sila, pinadadalhan, at sino ang nagmamanage ng kanilang mga financial, yung mother mo or yung mga bata na lamang mismo? Mga anak ko po, hanggang ngayon po kahit may asawa na sila, sige pa rin po ang pagpapadala ko ng pera sa kanila. Hanggang ngayon po, mahirap pong buhay sa atin, isang tuka, kahit malaki pong kinikita nila. Hanggang ngayon po, mama, kailangan kong pera. Lola, kailangan kong pera. May pinag-aaral pa po akong apo. Yung nurse nga po, yun. So, mahirap pong buhay sa atin. Isipin niyan, patuloy ang pagsuporta ni Beng sa kanyang iniwanang pamilya roon. Ano naman ang damdamin mo ngayon diyan? At sa nakaraang 26 na taon ay napagsikapan mo na balikatin ang mabigat na kurus na iyong sinabi sa akin kanina. Paano mo ito kino-cope up sa araw-araw na pakikisalamuha mo sa ating buhay na ito? Ayun po, nandito po ako, yun, parang ako na pong ina ng mga alaga ko. Yung ina ng alaga ko, yung alaga ko ngayon, basta't manganganak lang po siya sa akin na lahat, hanggang lumaki sila, hanggang naging may doktor na po, may yung civil engineer, magtatapos na po, 8 po silang lahat. Para ka itinuring na rin na bahagi ng pamilya ng iyong employer. Opo. Parang member na po ako sa kanila. Ngayon, nung tayo ay unang mga nagpunta rito, wala namang internet o whatsoever. Paano ka napasok sa Facebook naman ngayon? Paano ka natuto ng internet? Kailan ka kailan ka ba nagsimula na mag-internet? Kailan lang po, January pa lang po ito, pag po sa internet, sa FB. Problema nga pong malaki dahil masyadong stricto po yung mga tao dito. Kilala niyo po si Princess Ayala Kasim, di ba? Si Princess Galing Alia. po siya dito. Si Princess Alia. Opo. Oo. Galing po siya dito. Galing siya dito sa lugar na ito. Mga stricto po sila, sobra. Sobra pong stricto nila. Ngayon, bumili po ako ng cellphone ko. Tapos, pinasok ko po yung FB kasi nakita ko po yung mga problema. Tapos, nag-search ako ng yung Pinoy Info, ganon. Nakita ko po yung Otusa.tv. Kaya nga po, ay, si Kuya ito, sabi ko po. Kilala ko po kayo kasi lagi ko po kayong nakikinig sa DCRH. Kung po niyo yan, mamarapati niyo, si Ben David, ayan po, sila. Nung pumalit ako, ilig ko pong makinig ng radyo, ganyan. Ayun, isinerch ko po kayo. Ayan, naging addict na po ako sa pakikinig, panonood. Dahil kung umalis ka ng 1986, nagsimula ang aking DZRH Operation Tulong, 1977 December, hanggang ang paghawak ko riyan ay 1982.
pinagbasihan na sa loob ng 5 taon na hinawakan ng DZRH Operation Tulong, yearly na award yan, kaya naging Hall of Fame. Yung mga nagtatanong sa akin na, Kuya Manny, bakit mo sinasabing Hall of Fame? Mga ka-Pilipino, mga ka-OFW, hinawakan ko DZRH Operation Tulong simula nung ito ay ma-on the air. Iniwanan ko yan after 5 years. Every year na awardee. Noong 1983, ipinagkaloob ang Hall of Fame. Umalis ako 1982 sa DZRH. Mga ka-Pilipino, ngayon ko tatanungin sa inyo, yung 5 taon na awardee ang DZRH Operation Tulong at nung bigyan ng Hall of Fame nung ako ay umalis, sino nakapagpa-Hall of Fame yan, mga ka-Pilipino? Hindi naman sila tilpulano tamparurong sa DZRH. May hiya-hiya sila. So, mga ka-Pilipino, yan ang aking sagot. Dahil nung i-award ang Hall of Fame, nasa Amerika na ako. Pero, subukan ninyo isipin, 1977, 1978, 79, 80, 81, 82, 5 taon na award yan, mga ka-Pilipino. 1981, nung magpunta ang Pope John Paul II sa Pilipinas, ang DZRH Operation Tulong, ang inawardan niya ng Grand Award for the most outstanding public service program in the Philippines. Hindi lang outstanding, mga ka-Pilipino, kundi ang tawag dyan ay Grand Award. Kaya ako ang sumanggap at kanyang plinesa ng aking ulo kung aking kapin ng si Pope John Paul II, that was 1981. Kaya marami nagtatanong, Kuya Manny, bakit mo sinasabing Hall of Famer ka? Sino nagpa-Hall of Fame na 5 taon na award ng DZRH Operation Tulong? Hindi naman si Tirpolano Tamparurong. Hindi naman si Tirpolana Tamparurong ang humawak niyan, mga ka-Pilipino. Kaya that's my answer. Kaya mahiya-hiya yung nagsasabi na siya ang humawak ng DZRH Operation Tulong nung maging Hall of Fame. Mahiya-hiya kayo diyan. Nag-sermon si Calpito, no? Kaya kung minsan mga ka-Pilipino, itong mga nakatuntong, yung langaw na nakatungtong sa kalabaw, ang sabi niya, mas mataas na siya kaysa sa kalabaw. Marami mga ganyang announcer sa Pilipinas, mga ka-Pilipino. Kaya, sila nga, hinahamon ko, meron ba kayo, yung sino mga announcer sa Pilipinas, mapa radyo, mapa TV, ang tanong ko ito, meron ba kayong balak, meron ba kayong formula, na may tuturing na masasabi nating formula na magpapaunlad ng ating bansang Pilipinas? Meron kayo? Ang inyo lamang ginagawa riyan ay magbalita, mag-interview, kung ano-ano riyan, na public service na kukuha ng dugo, magbibigay ng pamasahe, yan ba magbibigay ng kaunlaran ng ating bansang Pilipinas? Tanungin ninyo si Calpito, anong formula niya? Yan ang aking formula ay Industrial Revolution. OFW Industrial Revolution. $1, one factory ng bawat OFW. Yan ang aking formula. So pwede ko may pagmalaki yan, maging presidente ng Pilipinas. Meron ba silang mga balak na ang ating bansang Pilipinas ay umunlad? May formula sila. Ang formula nila ay, papagawa ako ng mga karsada, papagawa. Mga ka-Pilipino, pagpagawa ka ng magandang karsada, kung wala naman trabaho ang mamamayan Pilipino, anong iunlad? Bigyan mo ng murang pabahay. After how many years? Wala siyang maibayad, maririmata, sapagkat wala naman siyang hanap buhay. Yung mga nag-graduate ng eskwelahan, sinasabi na mura ang tuition fee o libre pagka-graduate ng eskwelahan. Saan magtatrabaho? Magiging OFW, mga ka-Pilipino. Kaya ang numero 1 na formula para umunlad ang ating bansang Pilipinas ay paigtingin ang industriya ng ating bansang Pilipinas. Hinahamon ko lahat kayo riyan na nasa leader ng ating politiko ng ating bansang Pilipinas. Wala ni isa man sa inyo na mayroong vision ng ating bansang Pilipinas ay paunlarin ang industriya para kaming mga 8 milyong OFW ay umuwi sa ating bansang Pilipinas para mayroon kaming trabaho. Ano? Magsalita kayo. Yan ang sinasabi ko. Mabalik tayo. Tama po. Puro kayo dakdak diyan. Wala naman kayong yan, si Calpito. Yan. Kaya yan ang hamon ko sa inyong lahat. Mapa-announcer, mapa-politiko, mapa-buksingero, mapa-artista,
mapa kung sino-sino. Yan ang hamon ko. Mayroon ba kayong formula na paunlarin natin ba sa Pilipinas, pauwiin ang mga OFW? Si? Wala. Oh, wala. Ay si Calpito. Mag-isa si Calpito, pero ang aking vision na ito, $1, one factory for the Philippines, ng mga OFW. Ewan ko kung maniniwala ang ating mga OFWs, pero I'm laying out my card. Binibigay ko sa inyong idea na yan. Ang $1 ninyo sa ating 8 milyong Filipino, kapag kayo ay nagbigay ng $1 para doon sa $1, one factory, makapagtatayo tayo ng 6 na pabrika sa inyong $1. Kaya tinawag ko yan, $1, one factory. Pero patutunayan ko sa inyo na mayroon kaagad isang pabrika na itatayo si Calpito sa loob ng taong ito. Patutunayan ko sa inyo. So, mga Kapilipino, yan ang sinasabi ko na huwag dakdak ng dakdak, kundi aksyon. Magtungo tayo. May utang ka sa akin, $4. Dahil 4 na beses mo sinabi ang salitang amo eh. Okay, ngayon, ay kumusta naman ang swelduhan diyan? Yan lang po ang problema, ang sweldo. Magkano lang po sweldo ko dito? Kailan lang po tumaas? 800 po, tapos 5 months na po tumaas ng 100, 900 na po ngayon. Kaya Yung 900 na yun. Po, sabi ko sa mga employer ko na di bale, na hindi nila ako bibigyan ng malaki, basta save naman po ako dito. Yung 900 na yun, yung 900 ngayon, how many thousand of pesos yun? 9,000 only po. 9,000 pesos lang yon. Oh. Hindi, equivalent noon, 9,000 pesos. 9,000 lang po sa atin. O, 9,000. Yung 900. Mababa pong real ngayon. Okay. 900 to 9,000. Alright. At least, meron tayong pinagkakitaan. Pero nakita ninyo mga Kapilipino, tingnan ninyo ang pagtitiis. Tingnan ninyo ang pagtitiis ng mga OFWs. Pinagtitiisan ng 8,000. Ay, nako, talaga din naman kung iisipin ko mga Kapilipino. Makukonsumit talaga tayo. Magkano sinisweldo ng senador, magkano sinisweldo ng congressman, magkano sinisweldo ng presidente, magkano ng vice president, mayor, governor, whatsoever, so and so. Mga Kapilipino, sinusweldo namin ay ganyan lamang, 9,000 pesos. Sana maawa kayo. And huwag na kayo maawa. Sana maunawaan ninyo. Huwag kayo maawa sa amin. Maunawaan. Oo. Huwag kayo maawa sa amin sapagkat hindi kami dapat kaawaan. Ang sarili ninyo ang dapat naming kaawaan sapagkat kami nagluklok sa inyo ng inyong trabaho bilang mayor, bilang congressman, senador. Yun ang sinasabi ko sa inyo, nag-apply kayo sa amin noon ng trabaho. Anong trabaho, senador? Inaprobahan namin yung application nyo, ibinoto namin kayo. Kahit laki na inyong mga sweldo. Congressman, mayor, ganun din ang governor. Sino ang amo ninyo? Dapat sa kayo nga magsalita ng amo na kami ang amo ninyo dahil kami ang nagluklok sa inyong trabaho. Kung hindi namin kayo ibinoto, wala kayo riyan. Right? Yan ang logic niyan eh. Tama po. Calpito. Ngayon, ay natuto ka mag-Facebook. Opo. Anong grupo ang unang nakita mo na pinasukan mo bilang miyembro sa Facebook? Wala naman pong grupo. Si Joe Ledesma, sila Jenny, nakipag-ano po ako sa kanila, friend sa kanila, para may add nila ako, yun. Hanggang sa nakilala ko po sila Meet Gargas, Jen Amanti, ayan po. So, ibig sabihin ay talagang bagong-bago ka sa Facebook. At ano na itutulong sa iyo ngayon ng Facebook, Beng? Ano po? Ano na itutulong ngayon sa iyo ng Facebook? Ay, malaki pong tulong niya. Hindi na po ako bumibili ng load. Dinadaan ko lahat po sa Facebook ng pag-chat-chatting text, ganyan. Ayun, para makontak ko po yun sa atin. Kasi bibili ka po ng load dito, yung 100, ang bilis pong maubos. Save ko na lang po yun para dagdag sa sahod ko yun. Wow.
Matagal na po. Dito nagsasakripisyo po ako talaga, nagtsatsaga, puro adjustment ang ginagawa ko sa mga kasama ko. Kumusta naman ang pagkain dyan? Katagalan ko. Yung pagkain na binibigay ng employer? Ay, wala po silang pakialam. Ako po lahat. Ako pong naggagawa ng pagkain kung anong gusto kong niluto, pakain ko sa kanila. Simula't-simula po ganyan na. Pag may handa, wala siyang pakialam. Wala pong trabaho. Ako lahat po. Hindi, ang ibig ko sabihin, kumusta ang pagkain mo riyan? Kasi yung mga ibang na-interview ko, ay limited yung pagkain nila. Kung minsan, isang beses lang isang araw. Ikaw ba ay okay pagkain mo riyan? Ay, sa pagkain nga po, akong nagmamanage. Hindi po ako pagugutom. Nauunang pa nga po ako sa kanila eh. Maglalunch po sila. 4 o'clock, 3 o'clock. Luto na po yung pagkain. 2 o'clock, tapos na akong kumain. Ay, breakfast. Dinner. Magaling pong Pinoy. pero hindi ka, nakita ko sa profile mo hindi ka naman overweight. Samantalang free ang iyong pagkain. Ano po, kasi po ako, hindi po ako matakaw. Simulat naman po ako, bata pa hanggang ngayon. Pero po yung, yung weight ko, 70 po. 70 po ang weight ko, kuya. Very heavy po ako, 70. 70 pounds? Opo, 70 kilos. 70 kilos. Oo, tama, 70 kilos. Okay. Ngayon, ito ang gusto kong malaman mula sa iyo, ano? Ano ang iyong sikreto? Bakit ka tumagal ng 26 years diyan? Samantalang yung mga iba ay gusto ko agad umuwi. Yung mga baguhan na mga OFW na di umano ay nahihirapan sila. Ano ang sikreto mo para sa ganun ay hindi mo hinangad na mahirapan ka riyan sa halip ay ginawa mong parang tahanan mo na yan at umabot ka na 26 years? Yun nga po yung bakit ko po nanatili dito na simulat pa ng 1986, 87 hanggang ngayon yung mga halaga kong bata, yung naaawa po ako sa kanila, parang anak ko sila talaga na yung nanay, yung tatay, wala silang pakialam. Wala po silang pakialam kahit nagkakadugo na, natomba na, nahulog na, wala silang pakialam. Lahat po sa akin. Yung iwanan ko po sila, naawa ako. Ganyan. Kaya po nung umuwi ako, dadatnan ko sila, 2 weeks lang, naiyak ako sa kanila, tumapayat sila, ganon. Yun. Parang anak ko po talaga sila, ganyan. Para anak ko. Itinuring mo na talaga na parang hindi iba sa iyo dahil siguro ganon din naman ang turing nila sa iyo. Opo. Family na po ako sa kanila na at saka po dito, kuya, yung pamamalagi ko dito, marami na rin sa family nila, marami na rin akong natulungan na OFW. Mga kawawa po sila talaga na sinasaktan. Sinasarmong ko po mga nila. Inaaway ko po sila. Okay. Talaga, $6 ka na. po ako sa kanila. Naka $6 ka na. Yung mga employers talaga nila, sobra po sila. Ngayon, Kaya 26 ngayon ay years ito ang tatanungin ko sa iyo. Ito ang tatanungin ko. Ano ang iyong ibabahagi sa amin na karanasan mo na hindi mo kailanman makakalimutan bilang isang OFW? Paano po yan? Hindi ko naintindihan. Ano ang iyong karanasan na hindi mo kailanman makakalimutan bilang isang OFW? Yung pong yung pong, 3 beses na po akong parang, baka namatay na ako, ganyan, dito. Yun po, yung hindi ko makakalimutan talaga. Akala ko mamamatay na po ako noon dito eh. Anong dahilan? Bakit? Nangyari. Dahilan po sa pumasok yung 3 lalaking magnanakaw. Ako lang mag-isa dito.
at saka 2 batang maliit nung ano po. Tapos, wala pong locker yung kwarto. Wala pang, wala pang cellphone camera. Anong gagawin ko po? Sabi ko, lalabas ako dito, makikita ako, papatayin ako. Tapos, nakikita ko po sila, blind window. 3 sila, may dalang kutsilyo, tsaka barel. Anong ginawa ko po? Nagsino-sino ako. Wala po yung mga amo ko. Ginising ko yung mga amo ko. Kanwari, baba. May magnanakaw. Takbuhan po silang umalis. Ayun, maya-maya po, yun. Tawag ako ng pulis. Tapos natin sila. In-interview po ako. Yun. Next naman po, pumasok na naman po magnanakaw dito. Ganyan din po. Kala ko talagang papatayin na ako. Pumasok po talaga sa loob ng kwarto ng amo ko. Tapos, nakita ko po siya. Hindi niya ako nakita. Nasa kitchen ako. Tapos, yung ginawa ko po, linak ko lahat ang pinto ng bahay. Lumabas ako sa labas. Ayun. Pumunta po ako sa kabilang bahay. Naghingi akong tulong na sabi ko, may magnanakaw na pumasok. Ayun, tinulungan po ako. Ay, 3 beses kung nangyari sa akin yan na, laging pinapasukan itong bahay. Nung panahon pa ng pagpunta namin ng Surya, pinasukan din po itong bahay. Inubos ang mga lahat ng amo ko, mga gamit, ayun. Kasi po, sila yung sa baga, sa family nila, may sinasabi po sila na mayaman, ganyan, kaya laging pinapasukan ng bahay na ito. Buhay lagi ako. Kaya po, kuya, yung ko po dito na mabait po talaga itong amo kong babae, talaga mabait. Pag may sakit ako, ako, pinayiga, magpahinga ka. Hindi, magtatrabaho ako. Hindi po ako higa, magtatrabaho po ako talaga. Magtatrabaho ako. Kasi po, kuya, may story po ako sa buhay ko na yung puso ko nasa likod. Nakasalakay sa baga. Kaya po, pag may masakit lang ang ulo ko, alam ko na high blood na ako, hypertension na, yun. Yun lang ang kinatatakutan ng amo ko sa akin lagi. So, ano sabi ng doktor dyan sa problema mo sa puso? Unborn po ako, normal. Unborn po yan. Nung bago pa lang po akong mag-abroad, nakita na po sa Pilipinas, yung medical ko, unfit po ako, hindi unfit. Tapos sabi, yung depresya ka, sabi, sige, ultrasound nyo ako, inborn po ako. Tapos, ayun, pinakalis po ako. Pagdating dito, question na naman sa medical. Ayun, in-ultrasound din na naman po ako. Ayun, nakita nila talaga na yung puso ko nasa kalagitnaan ng paga, nakasalakay. Kaya yung mga doktor, pag high blood na ako, tinututukan, wala dito sa harap ko, nasa likod yung yung puso. Lumasawa po sila. Ito lang pong problema ko yung high blood. Ngayon huwag ka ma-high blood. 190. Ngayon huwag ka ma-high blood dahil $16 na utang mo sa akin. Dahil puro amo ang sinasabi mo. May utang ka na $16. Anay na kasi, biro mo. Ngayon, so, nakakahindik naman ang iyong karanasan na 3 beses kayong nanakawan dyan. Pagkatapos naroon ko sa loob at inililigtas mo na lamang ang iyong sarili para sa ganun ay mailayo sa anumang uri ng kapahamakan. Isang kahindik-hindik na mga karanasan kay Pala ang iyong nakaraan diyan sa iyong employer na yan. Ngayon, gusto ko malaman kung sa Facebook ay mayroon ka namang hindi makakalimutan na nangyari sa iyo sa Facebook. Ayun po, yung kinuha po yung amo ko yung cellphone ko. Ayaw akong magpa-Facebook dahil nakita po yung picture ko sa laptop nila. Nakatalakbong pong ulo ko. Yung pumisa kong picture na, yun ang first picture ko. Wala po akong picture lang. Nakita niya sa pagdating niya na galit sa asawa niya. Yun naman, madam, pinagalitan ako. Bakit? Nakakaya daw po ako. Bakit po ako
nag-ano ng picture sa laptop, ganyan-ganyan. Bakit para lang marating ko sa Pilipinas ang picture kong ito, makita nila ako dahil ilang taon na akong hindi nakikita, hindi na nila ako kilala. I-send ko lang sa kanila, sabi ko po, yun, kinuha po yung ano ko, kaya pag dito ako, nagtatago ako sa CR yun. Hanggang ngayon po, nagtatago lang ako talaga sa CR. So ngayon, ito pag-uusap natin, nakatago ka sa restroom. Hindi po, alam niya. May tatawag sa akin sa Amerika, sabi ko. Oh, okay. Sino? Family namin, sabi ko po. Mhm. Okay, Alright. sabi niya. Ngayon ay napakalaking bagay ang iyong pakipag-ugnayan, pakipag-komunikasyon sa amin sa pamamagitan ng iyong Facebook. Ano ang iyong nakikita sa buhay mo after 5 years? Wala po akong nakikitang pagbabago. Pareho din po dahil wala po akong naiipon, wala po akong pera. Ayan, uuwi po ako sa June, wala po akong pera para lang makapamasyal dahil hindi ko naman po pera ang ticket. Gusto ko lang makauwi na parang makita ko yung mga kapatid ko na may sakit. Yun, wala po talaga akong ipon dahil kapatid ko, lahat, pag naglingi, padadalang ko. Tulong po lahat ng sahod ko dito. Wala po akong ipon talaga. Sabi ko nga po, di baling wala akong pera, basta. Ang pera darating naman, pero ang buhay ng tao, mawawala. Sabi ko nga po eh. Marami pong naghingi ng tulong sa akin. Dito lang po ng ka-OFW natin, ayun. May natulungan ako, kawawa siya talaga. Minaltrato ng amo niya, binugbog talaga. Tapos kinulong. Kung saan siya, police, nabagsak sa police, binugbog. Tapos ninagay sa agency, binugbog. Ang amo niya, binugbog. Tapos pinuntahan ko yung amo niya. Pinsan po ng amo ko, please naman po, kawawa naman, pauwiin niyo na lang. Ako nang bibili ng ticket, magbibigay ako ng 1.5 para lang makauwi siya. Ayun, nakinig sila sa akin. Dahil alam nila, mabuting tao ako. Ayun, nakinig po sila sa akin. Ayun, pinauwi siya. Marami pong nakakatulungan dito talagang makaka-OFW natin sa bayan natin na minamaltrato. Bibili ko sila ng cellphone, hindi alam ng amo nila. Bibili ko ng load, hindi alam ng amo nila para lang makakontak sila sa pamilya nila. Dahil bawal po dito ang cellphone po yan. Bawal na bawal po. Ayaw nilang pahawakan ng mga katulong ng mga employer ng cellphone. Bawal na bawal. Ako, matagal na po ako dito, yan. Bawal pa rin ang di camera, yung laptop, bawal. Okay, so ako yung nagagalak dahil nakatas namin ang mga mahalaga impormasyon na magsisilbing pagkain kaisipan sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang bahagi ng mundo na kinabibilangan ng 72 countries worldwide. Nasa sa iyong panghuling pagbibigay ng kung ano man ang gusto mong ipaabot na panawagan o pagbati, nasa sa iyong pagkakataon, Bing. Pwede ko pong basahin itong konting na parang tula. Okay. Very good. Okay. Go ahead. Sige po, umpisaan ko na po, ha? Sige, okay. Lahat ng bagay may katapat. Ang saya may lungkot. Ang ginhawa may pagsisikap at ang magandang bukas may sakripisyo. Gahano nga ba kabigat ang salitang sakripisyo sa pamilyang OFW? Tulad mo at tulad ko. Marahil may kaunting ginhawa kapalit ng pawis at lungkot. Tapos, gahano ba kahirap para sa isang ina ang mawalang ang malamang may sakit ang anak mo, hindi mo mahalagahan, samantalang ang ibang tao ikaw ay ang nagkakalinga. Kapalit ng pera ang ipinadadala para guminawa ang sariling pamilya. Ano ba ang pakiramdam ng inang OFW? Magtatapos ang anak mo.
gustuin mo mang ikaw ang magsabit ng kanyang medalya, hindi maaari dahil hindi pa tapos ang kontrata. Ngunit may masakit pa ba kung may pumanaw kang mahal sa buhay, ama, ina, kapatid, kaibigan, naisin mo mang ibigay ang kaunting respeto. Minsan, hindi mo magawa. Mahirap ang kalagayan ng pamilyang OFW. Hindi lamang para sa lumayo, kundi sa magiging naiwan, gaano ka mang katatag, tatamaan ka ng lungkot. Sa mga mahalagang araw tulad ng kaharawan, anibersaryo at lalo na tuwing Pasko, idadaan na lang sa chatting, texting, tawagin. May kubli lang ang lungkot, pero sino ba ang makakadama kung nag-isa ka sa loob ng silid? Papatak ang luha mo at magwiwis ka na sana. Iba ang naging sitwasyon, pero yun ang kapalaran, tanggapin na lang dahil hindi makakabuti. Kung lagi kang maghihinayang, kailangan mong magtiis para sa pamilyang dahil sila'y naman ang dahilan, kaya sa kabila ng lahat, nagtitiis kang, nananatili kang matatag. Maraming pagsubok sa naiwan at sa lumayo, madaming tukso. Paano mo malalabanan? Makakatakot ka ng lungkot. Nakabalot ka ng lungkot. Respeto sa sarili pa rin ang dapat umiral. Ayahan mo na lang. Sirain ang sandaling saya ng pagsasamantalang ligaya ang sakripisyong tiniis mo maraming taon. Oo, tao lang tayo. Salamin ng panaginip at batayan upang iparamdam sa taong mahal kung hanggang saan ang kayang tiisin. Mabigyan lang silang magandang buhay. Sa lahat ng OFW na nagtitiis at nangangarap, lahat ng bagay ay may hangganan. Gaano man kalayo o katagal ang naging paglalakbay, babalik ka rin sa pamilyang naghihintay. Ayun po. Wow, ang ganda naman. Tapos Okay. na po. Okay. Wala kang babatiin, wala kang nice na espesyal na banggitin pangalan bago tayo magpaalam pansamantala? Opo. Meron po. Babatiin ko po ang una-una sa lahat kayo po. Nagpapasalamat ako na pinaunlakan niyo ako. At si Admin Jola Desma, Admin Jobelin Rebilla, Baybubay Rebilla, at saka si Regis Renren, Jenny Capino, Nick Cargar, Lynn Marquez, Kuya Lee, Annette, at Jules Ragas. At yung iba pa po, mga ka-OFW, binabati ko po silang lahat. At saka sa Pilipinas, yung mga kapatid ko, nakikinig kayo ngayon na siguro narinig nyo ang aking problema. Na yan, maniniwala na kayo. At ang mga anak ko. Ayun lang po, kuya. Mga ka-Pilipino, isang OFW na nasa may boundary ng Saudi Arabia at Jordan sa pangalang Beng Mercado Beng. Ang inyong kagapay sa hirap at ginawa, Kuya Manny Alpido po. Nag-iiwan ng pagkain kisipan, ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran. Sa halip, ito ay ipasa. Sa inyo lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.